Good day everyone. My name is Lady Valerie D. Gabyab and now we discuss about Kurt Lewin's force theory and curriculum change. Ito ay ang dalawang driving and restraining force. Pag sinabi po nating driving, parang ito yung positive. And pag sinabi naman nating restraining is parang siya yung negative. Kasi yung driving is tumatalakay siya sa pagbabago and yung restraining naman ay parang siya yung humahadlang or humihila sa pagbabagong iyon. Kaya ngayon ay ating tatalakayin ang limang driving force or yung pagbabago at kung ano naman yung kanyang restraining force o yung humihila sa pagbabagong iyon. Ang unang driving force natin ay ang teacher development o ang pag-unlad ng guro. Alam naman natin na mahalaga ang pag-unlad ng guro upang mas epektibo ang kanyang pagtuturo. At ang restraining force naman nito ay ang excessive workload o labis na gawain. Alam naman natin na hindi magkakaroon ng teacher development o pag-unlad ng guro kung yung isang guro ay masyadong tambak. At ang ating pangalawang driving force naman ay ang technological advancement o pag-usbong ng mga teknolohiya. Alam naman natin na sa panahon ngayon ay halos teknolohiya na lahat ng ating mga ginagamit. Lalo na sa ating pag-aaral. Dahil sa technology, lalo nating napapabuti or napapaganda lalo ng ating pagtuturo at pagkatuto. At ang restraining force naman nito ay ang lack of infrastructure. Ito yung mga kakulangan sa pasilidad, kakulangan sa internet, or kakulangan sa kuryente. Alam naman natin na hindi natin magagamit yung mga technology na ito kung kulang tayo sa mga iyon. Ang pangatlong driving force naman natin ay ang focus on lifelong learning skill or ito yung mga pagtutok sa mga kasanayan sa habang buhay na pagkatuto. Ang restraining force naman nito ay ang limited instructional time o limitadong oras sa pagtuturo. Alam naman natin na ang kakulangan sa oras ay nagiging hadlang upang lalong lumawak ang kaalaman ng mga mag-aaral. At ang pang-apat na driving force naman natin ay ang improved student outcome or ito yung pagpapabuti ng kinalabasan ng mga mag-aaral. At ang restraining force naman nito ay ang limited student motivation and engagement. Ito yung limitadong motibasyon at pagtutok ng mga mag-aaral. Gaya na lamang ng pagkawala ng kanilang interes sa pag-aaral. Ang huling driving force naman natin ay ang better preparation for higher education and career or mas mabuting pagkahanda para sa mas mataas na edukasyon. Ito yung mga magagandang preparasyon para sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa kanilang darating na pagkukolehiyo. Gaya na lamang ng ginawa namin ng grade 12 na work immersion. Isa yun sa example ng preparasyon sa paghahanda sa kolehiyo. At ang restraining force naman nito ay ang karamihan sa mga mag-aaral ay mas pinipiling pumasok sa trabaho kaysa magpatuloy sa kolehiyo. Alam naman natin na yung ibang mag-aaral ay kulang sila sa pinansyal and dahil doon is hindi na sila tumutuloy na magkolehiyo at mas pinipili na lang nilang magtrabaho. Good day, everyone. I am Christy Marinus Felix, and today we will present our K-12 curriculum review and analysis. So, let's start with the layunin or objectives. We place state learning objectives and guide under direct instruction because this will guide us through the flow of the entire lesson. From the word itself, they are objectives and guide. We also included guide and monitor under the guide because, like the first point, the purpose of the objectives is to guide the learning outcomes that the students need to achieve in the lesson. So next is the balik aral. For the review, we place it under direct instruction and guide instruction because in the review, everything the students learned in the previous discussion is revisited. Under mastery learning,
we included monitor and reteach because the review monitors the students' understanding and involves reteaching specific details of the lesson. So lastly, under the systematic learning, we included review and special review because the review pertains to revisiting completed lessons. And last, for motivation, we place practice under the direct instruction because these were the students are prepared for the new discussion. And may I call on Miss Melanie Ferrer to continue our presentation. Thank you. Direct instruction. Present new material. Ang present new material ay isang mahalagang bahagi ng paglalahad o direct instruction dahil ito ang hakbang kung saan ipinapakilala ng guro ang mga bagong konsepto, kaalaman o kasanayan sa mga mag-aaral. Sa metodolohiyang ito, ang guro ay nagbibigay ng malinaw at organisadong pagpapaliwanag upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga bagong ideya. Sa makatuwid, ito ay tumutulong sa pagpapadali ng proseso ng pagkatuto sa pamamagitan ng klarong pagpapakilala ng mga bagong konsepto na magiging basihan ng mga susunod na hakbang sa pagtuturo. Guide Instruction. Nakapaloob sa guide instruction ang Madeline Hunter model na may layuning magbigay ng malinaw at sistematikong pamamaraan ng pagtuturo. Ito ay organisadong proseso kung saan ang guro ay nagbibigay ng malinaw na gabay at hakbang na pagtuturo upang matulungan ang mga mag-aaral na matutunan ang bagong material ng mas epektibo. Pangalawa sa guide instruction ay ang anticipatory set. Ito ay mahalagang bahagi ng paglalahad o guide instruction dahil ito ang unang hakbang ng proseso ng pagtuturo na may layuning ihanda ang mga mag-aaral para sa bagong material na kanilang matututunan. Sa metodolohiyang ito, ang guro ay naglalayong magtakda ng konteksto at magbigay ng motibasyon sa mga mag-aaral upang maging bukas ang kanilang isipan sa mga bagong konsepto. Ito din ang nagiging tulay sa pagitan ng nakaraan at bagong kaalaman. Binubuo ito ang pundasyon ng aralin, hinihikayat ang mga mag-aaral na maging handa at interesado sa pagkatuto, at nagbibigay ng konteksto at layunin para sa bagong leksyon. Pangatlo, ang input. Ang input ay nakapaloob sa guide instruction dahil ito ang proseso kung saan ipinapakilala ng guro ang mga bagong ideya, konsepto at kasanayan sa mga mag-aaral. Binibigyan nito ng gabay at malinaw na pagpapaliwanag ang mga mag-aaral upang matutunan nila ang mga bagong material bago sila magsanay o mag-apply ng kaalaman sa aktwal na mga sitwasyon. Ang guro ay nagsisilbing gabay sa pagpapakilala at pagpapaliwanag ng bagong kaalaman upang matulungan ang mag-aaral na maunawaan ito ng mas epektibo. Systematic instruction. Access to comprehension. Ito ay bahagi ng paglalahad dahil tinitiyak nito na ang mga mag-aaral ay hindi lamang tinuturuan, kundi aktibong nakikibahagi at nauunawaan ang bagong kaalaman sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang kasanayan sa pag-unawa at pagproseso ng impormasyon. Nagiging mas maligaya, handa at epektibo ang kanilang pagkatuto. Pagtatalakay. Direct instruction. Explain ay isang mahalagang bahagi ng pagtatalakay dahil ito ay nagsisilbing pangunahing hakbang sa pagpapakilala at pagpapaliwanag ng mga bagong ideya sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, ang guro ay nagiging gabay na tumutulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto at matutunan nila ang mga ideya ng wasto. Ang malinaw at detalyadong pagpapaliwanag ay nakatutulong sa mga mag-aaral na makuha at maunawaan ang mga bagong materyales
na magiging basihan ng kanilang mga susunod na hakbang sa pagkatuto. Guide instruction. Modeling. Ang modeling ay isang mahalagang bahagi ng pagtatalakay dahil ito ay nagpapakita ng tamang paraan ng paggawa ng isang gawain o pag-unawa sa isang konsepto. Sa pamamagitan ng modeling, natututo ang mga mag-aral ng mga tamang hakbang, nagiging mas malinaw ang mga ideya, at nagiging handa silang mag-apply ng kanilang natutunan. Ang mga mag-aaral ay nakakakita ng aktwal na halimbawa na kung paano isinasagawa ang isang konsepto at natututo silang magtulad upang magtagumpay sa kanilang mga gawain. Mastery Learning. Clarify. Ang clarify ay isang mahalagang bahagi dahil ito ay tumutulong sa mga mag-aaral na malinaw na maunawaan ang mga konseptong itinuturo ng guro, lalo na kung ang aspeto ng aralin na hindi agad naabot o naiintindihan. Sa mastery learning, ang layunin ay tiyakin na ang mga mag-aral ay ganap na nakakaunawa at may sapat na kasanayan bago sila magpatuloy sa mga susunod na paksa o aralin. Paglalapat. Direct instruction. Check for understanding. Bahagi ito ng direct instruction sapagkat ang guro ay naglalaan ng oras upang tiyakin na nauunawaan ng mga mag-aaral ang aralin bago sila magpatuloy. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtatanong o pagbibigay ng maikling pagsubok upang matukoy kung alin ang hindi malinaw. Assess performance. Napapabilang ito sa direct instruction dahil layunin nitong suriin ang antas ng pagkatuto ng mag-aaral matapos ipakita ang aralin. Karaniwang ginagamit dito ang standardized test o quizzes upang masukat kung natutunan nila ang itinuro. Number 2, guided instruction. Check for understanding. Saklaw ng guided instruction ang pagsisigurado sa pag-unawa habang ang guro ay nagtuturo at nagbibigay ng gabay. Guided practice. Kabilang ito dahil ang guro ay nagbibigay ng mga gawain na ginagabayan upang masigurado na maayos na natututo ang mga mag-aaral habang ginagawa ang aktibidad. Independent practice. Ito ay isang mahalagang bahagi ng guided instruction dahil binibigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong mag-ensayo ng natutunan sa kanilang sariling pagsisikap, ngunit nakatuon pa rin sa gabay ng guro kung kinakailangan. Pangatlo, mastery learning. Inform. Bahagi ng mastery learning ang pagbibigay alam sa mga mag-aaral tungkol sa mga tiyak na layunin ng pagkatuto at mga inaasahang tagumpay upang maging malinaw sa kanila ang dapat nilang makamit. Group. Kabilang ito dahil sa mastery learning. Maaaring hatiin ng mga mag-aaral sa mga grupo batay sa kanilang mga pangangailangan o antas ng pagkatuto upang tiyaking naaabot ang mastery sa bawat aralin. Systematic instruction. Development kasama ito sa systematic instruction dahil nakatuon ito sa maayos na pagpaplano at maingat na pagpapakilala ng bagong kaalaman batay sa mga layunin ng pagkatuto. Accountability. Ang aspeto ng pananagutan ay mahalaga sa systematic instruction upang masiguro na ang mga mag-aaral ay sumusunod sa itinakdang layunin at nagkakaroon ng progreso. Paglalahat. Direct instruction. Provide feedback and corrections. Sa direct instruction, mahalagang bahagi ang pagbibigay ng feedback at pagwawasto dahil ito ang proseso kung saan direktang itinuturo ng guro ang tamang konsepto o kasanayan. Ang agarang feedback ay tumutulong sa mga mag-aaral na agad na maitama ang kanilang pagkakamali at mas maintindihan ang kanilang aralin. Guided instruction. Independent practice.
Bagamat ito ay independent practice, nagpapaloob pa rin ito sa guided instruction dahil ang guro ay nagbigay ng sapat na suporta bago hayaang magsanay ang mga mag-aaral ng mag-isa. Sa paraang ito, ang guro ay gumagabay habang unti-unting binibigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong maging mas independent sa pag-aaral. Mastery Learning. Enrich and correct. Sa mastery learning, layunin na makamit ng lahat ng mag-aaral ang mastery sa isang paksa o magpatuloy sa susunod na leksyon. Ang enrich and correct ay tumutukoy sa proseso ng pagdadagdag ng karagdagang mga aktibidad para sa mga mag-aaral na nakatamo na ng mastery habang binibigyan naman ng remedial instruction ang mga hindi pa ganap na nakakamit ang inaasahang antas ng pagkatuto. Good day to each and everyone, and now we proceed on pagtataya. And for the pagtataya, our direct instructions, we put review, which is, the review is for short, because before we proceed to our next topic, we need to review the lesson that we teach, or we should say previous lessons, and what the students learn. And for the guided instructions, to test the students. And for the mastery learning, we have pre-test and post-test. For the pre-test, it is the formative quiz and a non-fault basis and check on paper and pasok sa pagtataya. So that's why we put there. And for the systematic instructions, we have the seat work for the students to everyone and included to sustain their momentum. And for the last one, we have kasunduan. And for the kasunduan, we put the homework. And in the direct, guided, and the mastery learning, it is the block. And for the systematic instruction, it is for regularly to learn more or to review them for the topic that we discussed, or they will get more knowledge about the lesson. And para mas maunawaan pa nila kung ano ba yung mga itinuturo. And that's for all. Thank you.